Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na ang hiling ng sambayanang Pilipino na i-recount muling bibilangin ang boto manually. Ito yung maganda. At ito ay dahil sa grupo na PPCRV, ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Ito ay grupo ng mga pari ito. Ang spokesperson ay itong si Ann, ano bang apelyido ni Ann? Ann Singson, ang pinaka-spokesperson, itong babae na narito sa video. At well, dito natin malalaman kung mayroong ang pandaraya, panluluko na nagaganap sa nakaraang eleksyon dahil sobrang hindi kapanipaniwala ang mga resulta nito. Alright, no further ado, atin ang panuurin ang video courtesy ng Inquirer.net. Narito si Ann Singson. We'd like to update you also into what's happening in our command center. We will be ramping up very soon because dumadami na ho yung ERs na dumadating. As I speak, we already have 11,860 ERs in-house. 11,860 ERs in-house. That's equivalent to 12.71% of all of the ERs. And we're very grateful to our coordinators. Hindi ho madaling kumuha ng ERs, mag-collect ng ERs. And in fact, some of them were able to get 100% of all the ERs in their diocese. Just today, another group from Laguna came in, San Pablo, Laguna. They were able to get 96% of the ERs from their province. Heroic ho, because it's a major effort to do that. So we're very, very grateful to them. So now that we have more ERs coming in, we'd like to call for volunteers already because we're being very careful about the number of volunteers we call until we have until we have a good critical mass of ERs. We already have critical mass because we already have 12% in-house and more coming in today through our couriers. So nananawagan ho kami, if you want to volunteer, please come here to the PPCRB Command Center. It's on the second floor of PLDT Sampaloc, Espanya Corner, Macaraig Street. Alright, mga kababayan dyan sa Metro Manila, malapit sa Sampaloc, mga taga Santa Cruz, Santa Mesa, ano pa bang mga syudad na malapit dyan sa Sampaloc? Quiapo, of course, Quiapo. Ang Cubao, isang sakay lang din ang Cubao eh. Santa Mesa, Pasig, malapit lang dyan. So lahat ng taga Metro Manila, puntahan nyo na itong si Ann Singson sa Espanya, corner Macaraig Street, Sampaloc, Metro Manila. Naroon yung kanilang headquarters sa pagbibilang nitong recount. Ikumpara daw yung mga resibo, mga election returns sa resulta ng printing ng machine. Ayan, kaya kung magkapareho, ay pwedeng walang dayaan. Pero sa akin lang, yung sinabi ng isang attorney na nagdaldal, di ba, noon, na sabi niya na wag i-online, wag i-connect ang itong mga machine sa internet dahil pwede talagang ma-hack ng mga eksperto, especially ng China. Kasi ang China ay talagang tumutulong yan sa mga maka-China na politiko para manalo. Kaya nga, yung mga nahuling spy, di ba, may daladalang mga gadget na pang espiya at hindi lang pang basa ng mga mensahe, yung mga message sa cellphone nababasa eh. Kapag nasa 100 meters radius ka, ay pwedeng masagap yung conversation ng mga cellphones. Kaya palagay ko ay pati mga computer machines sa Comelec, kasi doon nahuli sa may sa may Intramuros, which is naroon yung main office ng Comelec. Doon nahuli yung mga inchik na may daladalang gadget. Kaya baka meron ng ginawang pag-manipulate sa mga main server ng Comelec. Kaya yung mga na-print ay galing sa machine, yun ang ang merong problema. Yung ER naman, yung parang resibo, ayun ang katibayan na yun ang ibinuto ng ng tao. Kaya kung ikumpara na yung ER sa automated printed result ng machine, ay kung hindi magkatugma, lagot na, di ba, mga kababayan? Kaya tulungan nyo itong si Ann Singson
spokesperson ng grupong PPCRV, ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting in the Philippines. Magandang magandang grupo dahil talagang transparency. Makikita natin ang katotohanan, bibilangin uli. Pero hindi lahat ng boto sa Pilipinas ang bibilangin yan. Mga ilang presento lang, di ba? Kapag nakuha nila ang trending ng mga presento na meron talagang panluloko, so pwede nang i-conclude na buong Pilipinas ay ganun ang ginawa ng mga China ang nag-manipulate dyan. Hindi yan kaya ng mga DDS i-manipulate. Ang China talaga sa tingin ko. Alright, patuloy tayo dito sa ating video courtesy ng Inquirer.net. Narito muli si Miss Ann Singson. Please come here. This audit is very important because we will actually check the integrity of the transmitted vote. What we are going to do is we are going to compare the manual printout that comes directly from the machine, and each printout of that's called the ER from the machine is equivalent to the votes of one precinct. So with every ER that we get, we are getting the votes from one whole precinct. No? The manual, the printed one, the printed ER is what's being brought here. We scan that and then we compare it to the transmitted ER of the same precinct. Now, where do we get the data of the transmitted ER? We get that from our transparency server because we were awarded by COMELEC, one of the 5 transparency servers. So diretso hong nagtra-transmit ang vote automated counting machines sa amin. So kino-compare namin yung straight na physical ER from the machine and the one that's transmitted. In the ideal world, dapat pareho sila, and we're hoping that they are the same for clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful election. Tama ang sinabi ni Miss Ann Singson ng PPCRB na in the ideal world dapat magkapareho yung transmitted ER at yung manual ER. Ngayon, ang dalawang yun pala, ang manual sa transmitted, galing din sa parehong machine. Kaya nako, kung machine talaga ang ina-adjust, ang hinahack, yung machine talaga, at na-program yung machine, di ba noon pa yan na-issue yung pikos-pikos na yan sa panahon ni PBBM? Doon hindi nanalo si PBBM nung unang takbo niya pagka-presidente, di ba? Dahil sa pikos-pikos machine na yan, kasi programmable siya. Pwedeng ma-program na number 1 palagi si Bungo, number 2 si Bato de la Rosa, number 3 si Marcoleta, pwedeng ganyan Pero ang ginawa nila ay para hindi halata ay Bungo, tapos Bam Aquino, tapos Bato de la Rosa and Erwin Tulfo para hindi masyadong halata. Kasi kung sunod-sunod yun, 1, 2, 3, ay masyadong halata. Ngayon dito natiktikan natin na talagang kalukuhan ang resulta ng eleksyon dahil kahit sa baluarte ni Marcos at baluarte ni Romualdez sa Leyte, ang kay Marcos North Luzon, solid Marcos yan Kung meron mang hindi Marcos, kukunti lang. Bakit nanalo doon si Bungo? Bakit number 1 pa rin, di ba? Sa Luzon at sa Leyte, bakit number 1? Di ba? Dapat alyansa yan Lugar yan ni PBBM at ni Romualdez. Kaya diyan pa lamang makikita natin meron talagang kalukuhan. Alright, so ito na ang hiling nyo mga kababayan na pagbigyan na tayo ng grupong ito. Ito pala talaga ang kanilang ginagawa para sa transparency voting. Makikita kung talagang totoo, walang kalukuhan. Kasi ngayon marami talagang nagreklamo, napakaraming nagreklamo. Kaya nga gumawa na ng hakbang ang grupong ito ng mga pari na bibilangin muli ang mga boto, ang mga ER, transmitted receipt, mga election returns ay bibilangin muli, ikumpara sa transmitted at manually printed. Kaya walang kawala. Pero sabi ko kanina ay meron pa rin Kasi kung ang machine talaga ang na-program, wala tayong magawa. Kasi yung piniprinta ay yun na yun naka-program na. Ay nako, talaga napaka-high-tech na ng dayaan ngayon. Alright, comment na lang sa inyong mga masabi tungkol dito sa
video na ito ang panawagan ni Miss Ann Singson na punta na kayo doon. Walang sweldo, snacks lang siguro. Maganda yan. Kung walang trabaho ay punta tayo doon sa Sampaloc, sa Espanya. Corner, ano ba yun? Corner. Basta Sampaloc yun. Itanong lang doon sa sa mga taga-Espanya kung saan yung Pastoral Parish Council for Responsible Voting Office. Okay, ako magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Maraming salamat. Paalam.